Siyempre sa impeachment ni VP Sara, ilang ginadugay-dugay sa Congress. Na pwede naman nila ipasa sa Senate. Nga nuwa man nila gidali ron. Sa una, gidali. Kay nakita nila tung napasa sa Senate, wa may nahitabo. Kay sa tinuod, nain ra may kahinganlan nga mo vote against, dili gid siya ma-impeach. Based on the numbers nato, o kanang mudaganay pa nga senador, o kung na may uban, di nakadagan sa kay nahuman may lang term, pero dili na nila gusto daoton ang ilahang pangalan sa mga Visayas and Mindanao vote. So the safest for a senator is to abstain o di sila moboto sa impeachment. So pasabot, kabalo ang Congress, dili mudaog ng impeachment sa Senate. O kaduha, kabalo ang Congress nga ipiton gyapon sila sa Supreme Court. Kay pareha raman, political raman eh. Dili man bugo ang Supreme Court, kabalo man ang Supreme Court nga political raman na ninyo. Kay kung tinuod pa na kapwa nyo congressman ninyong apason, wala man mo nag-apas o kanang korupsyon. Politika raman, kay mismo ka mo mga korupman. Pasabot, kabalo sila sa Senate o Supreme Court, tagapin sila. Nga no, unsa kinabuhat nila ron? Gusto nila si VP Sara mo attend, gusto nila ipahiya, then himuan day ka ng piatos-piatos na bago na pong piatos nga words, si minute, ana raman na, para ma-viral nga, iyang huna-huna, muhinay si VP Sara, wawang ginanihinay yun. Ni kusog raman nagsamot, kung sa may nakaon ninyo, nga nagtuo mo nga makapahinay mong VP Sara. So agree ko kay VP Sara nga ayaw na lang na atinan. Kaya ang purpose na ipahinay ra, pero nagtuo sila magdagan gyapon si VP. Gusto lang nila ipahinay. Pero wala lagi, hindi lagi mahinay si VP Sara. So in other words, kaning ilang pagpadugay sa Congress, ang pasabot ana, kabalo sila nga di gid ma-impeach si VP Sara. Kay kung kabalo sila ma-impeach si VP Sara, gibalhin na nila. Gidugay, so demolition job na lang ang ilang ginabuhat. So in other words, daog na ta sa karon pa lang. Sa ilang pagpadugay, kabalo sila nga di gid siya ma-impeach. Nagtuora sila nga makadaot sila, which is never, wala na hitabo na ang Congress na daot si FPRRD, wala nila na daot si VP Sara even before. How much more karon? So useless ra na siya. So bahin kay Tatay Digong, siyempre happy birthday. We wish you all the good health. Ug among prayers na agyod ang mga Pilipino naghilak gihapon, and taas gyud ang pagtuo sa Pilipino. Amo lang gina-justify nga basi gipapahulay ka lang ni Lord nga rest lang usa kay grabe man gid siya magtrabaho niya, idara na ba yan? So kaambot ang mao to'y plano sa Ginoo nga pares lang usa. Then eventually makagawa sa gyapon, because kung kita gyud mo lang taw ha, kung wala lang gining kanang kapit kanang connection sa ato ang gobyerno, ang ICC gyud klaro gyud walay ebidensya. Because abi nato na sila igawas dito nga wa ta kabalo. Intawon ang speech ra naman di ay ni Tatay Digong ang gipanggamit. Di ana man gid si Tatay Digong. Ana man gid na siya mag-speech. Presuhon dai nimo siya sa iyang speech. So basically wala sila nagawas nga bag-o. So kung kita rin mo tanaw, di na gid utak mapadayon. Pero I agree also on the angle na as long as maon pa ni ato presidente, maglisod na patanggal. Pero pabalik. Pero nga to agyod na agyo Ginoo. Ma-feel gyud nato ang Ginoo in every aspect, even the 18 Marines gigawas sa may kalit. So in other words, wag kita gipasagdan. So for me, Tatay Digong, just rest. I do believe God is moving, and we believe na makita gid gihapon nato sa Tatay Digong face to face. So that is our prayer. Dok, pangutana Dok, kini ilang ginahimo karon ba nga pag-atake sa ato ang mga VP Sara, posible ba pud ni nga pagdikoy o pagtabon sa dakong issues flood control project? Actually, tanan ilang ginabuhat is to decoy, no? Mo man ay psychology gud sa politics na tanan issue ipanggawas, no? And I do believe even si Senator Bato nagtuog siya nga himo siyang decoy, kay kung dakon siya ibutang sa ICC, another grabe nga topic na, which is matago na po ang issue sa flood control. So anything
nga mawala lang ang topic sa flood control, which is the biggest issue in our government, ilaha ginang buhaton. So, appeal na siya, aside sa dauton si BP Sara, demolition job, Bikoy, para dili na maistoryahan ang flood control. That's what they're doing now. So, basically, those things are useless. Pero nagtuo ko nga, this admin cannot imprison any big fish. Mao ginaklaro. Pero sige lang, paspas man ang panahon, na naman ang mga witnesses, na naman ang mga pictures, na naman ang mga ebidensya, naka-computer, na naman ang sa DSW, sa ilahang sa gobyerno. So pasabot sa DPWH, naanas computer na nadiha ang mga ebidensya. Pagsulod ni VP Sara as president, dali ra kay ni maipit ni silang tanan. That's why hadlock yun sila karon, kay ilang feeling yun. Last days sa nila ni nanangisi. Hambugiro kay sila pero eventually daghan gyud kay mga priso o kabalo sila. Si VP Sara lang as president ang makapriso sila. Sir, may pahabol po. Unsay mong ma-advise about sa DE karon sir nga nagtaas ang langis po? Well, aning problema manggod sa langis, kulang tag-experts. Even a senator, even a congressman, they are not experts. Ang dapat buhaton anak nila, pagkuha sila ng mga experts, expert from Vietnam, expert from Indonesia, Malaysia, even Saudi. Ato silang isuryahon, even Zoom meetings. Ngano mas barato pa man inyong gasolina diha, ngano mahal naman ning amoa. So kailangan na itong expert opinions. And gusto na to, dili lang mga negosyante sa Pilipinas atong pangutanon. Kay mingon man mga negosyante, expert man mi. Pero nagnegosyo man mo, gusto man mo mupatong karon, imo nyo man ang pagsamantalahan. We need other people nga dili sila mo income sa pag-increase diri. Kay kung mingon sila nga dili man kay nganlan ang Pilipinas mo increase, tanawa mi. Doon may raman akong increase na to. Masulbad pa man na. Wala pa man sila nangutana anak. So dili lang kay kanang sekretary lang ang mustorya, dili lang congressman, dili lang senador. Oil, we need experts. Pero dapat ang experts dili connected sa negosyo sa Pilipinas. Kay bias man sila. So that's my solution. Wa pa nila gibuhat. Asa man, pwede man na mag-Zoom meeting lang. Ano mas barato pa man sa ubang nasod, Asia raman to gihapon. Why are we not asking them? So man atong need. Sir, murag kita ra daw ang Pilipinas sir ang pinakataas ng gasolina sir. Because I do believe kana lagi pabor-pabor lagi ni sa mga dato gihapon. Kay kung si Tatay Digong ni, ugnan gida ni Tatay Digong. Eh dapat man na, daan pa man ninyo nga gasolina na. Ano man idoble na ninyo dayon. That's unfair. May tagbag-o ninyo na nga gasolina. So, si Tatay Manggod Digong sa tuwa nagtanaw. Pero kung mutanaw ka nga, amigo ko ni nga mga big time. Taas na mo presyo, taas na mo presyo. And one person nga nag-voice out, gidana si Marcoleta. Yalo ginaingon, nga increase 3 billion ang income nila per day. Ano ni saka man mo kalit? So, tama to, pero kung naman ko expert, diha sila masita. Pero kung wala expert or sila lang imong pangutanon, mingon sila expert ba ako, pero inyo nga ng negosyo. So it should be outside, dili maka-income din paminaw na to. Kung makita nga tinuod na siya, then we decide. Kaya nga may ebidensya nga nag-jack up sila nga mali. So we need experts yun nga dili bias. Salamat po. Thank you sir. Other question. Okay, kung ano lang, sir, Doc, para sa event bukas. Yes, actually ako mismo moadto po ko Hong Kong ugma for the OFWs dito sa Hong Kong. Because kung ma-remember ninyo, dito to gipasulod ni Tatay Digong na ma-part sa Duterte. Invite man ang mga OFWs ito sa naa po dito. Pero dire sa Davao City, sa tanang naa dire, please supportahan nato ang celebration ni Tatay Digong ugma. Let's show support, no? Kay that's how we show our love for Tatay Digong. Nga kay nganlan our presence will be felt and of course the country will sing united with Christ. Doc, Thank you. salamat. Kakarating lang. Yes. Doc,
siyempre confirm naman talaga dong ikay tatakbo sa 2028. So, ano po ang gusto mong sabihin para sa ating mga kababayang Pilipino na may isang doktor na gustong makapasok sa Senado at para makatulong sa taong bayan? Well, actually, sa confirm, I have to be honest, I'm still waiting for VP Sara's final list. Siyempre, sa kanya yung plano. Kung ilalagay tayo ni VP Sara as finalist, although sinasama kami ni VP sa OFW events, ako, Jimmy Bondong, Vic Rodriguez Hinlo, na sinasama kami, but we still not being very 100% na nasa listahan. But my heart is there pag sabi na ni VP Sara. So I do believe na kailangan ng doktor sa Senado. Bakit? Ang Universal Health Care, pinirmahan na yan ni Tatay Digong noon pa. Bakit hindi natin nararamdaman ang tulong ng Universal Health Care? Ibig sabihin niyan, either libre ang ating hospitalization or complete lang yung out of the pocket. So bakit ganun pa rin? Parang hindi natin nararamdaman. Kasi ayaw ng Kongreso na ma-perfect ang PhilHealth. Kasi kung hindi perfect ang PhilHealth, tatakbo tayo sa MAIP. Pagtapos sa MAIP, bigyan ka ng GL, magpasalamat tayo, Congressman, bubutuhin kita next time. So gusto nila hindi perfect ang PhilHealth para tumakbo tayo sa kanila. Ngayon, kilala ba kayo ng Congressman? Hindi tayo lahat kilala. Pagpunta mo doon, hindi kayo kilala. Hindi ka rin matulungan. Kung ang pera ng MAIP ipapang ilagay sa PhilHealth, ibibigay talaga ng PhilHealth ang para sa iyo kasi hindi yan palakasan system. Batas yung PhilHealth. Kung anong nandyan, dapat sa iyo yan. Ang MAIP, politika yan. Kung hindi ka bumoto sa congressman na yun, malaking chance hindi ka tutulungan. Pero may pera, kaya nga may MAIP eh. In other words, kailangan ng doktor dyan na ipaglaban na pataasan ng PhilHealth, pwede na walang MAIP para hindi nagamitin sa politiko kasi sa buong mundo, tayo lang ang mag-GL, ang MAIP. Wala man yan. Sa ibang bansa, pag UHC na, doon na ang bayad mo, doon na galing. And ang primary health care, ibig sabihin, libre ang damot, high blood, diabetes, libre ang laboratory, ibig sabihin less ang stroke, less ang dialysis. Ngayon, sige lang padami ng dialysis machine, wala nalang binibigay na gamot, wala nag-check up, na-stroke pa rin, na-dialysis pa rin. Kailangan ng doktor. Ang doktor kasi ibang mindset, prevention is better than cure. We need a medical talaga sa Senate. Salamat.